Good day mga ka-Gracie and welcome back once again to my channel. Happy planting plantitos and plantitas. In this video, I'll be sharing to you one of my epesya na nagkaroon po ng problema. So aalamin po natin kung ano nangyari sa kanya at aalamin din natin kung ano ang dapat nating gawin para maibalik po sila sa dati. So mga ka-Gracie, ang epesya na ito ay matagal na po ito sa akin. Siguro mga higit 1 taon na siya. Noong una, talagang napakalago po niya. Tapos kalaunan, naging ganyan na siya. So mga ilang buwan na rin siyang ganyan. So pinabayaan ko po muna kasi naging busy din ako. Ayan, so ganyan po ang kanyang soil. Purely soil po yan. Wala po siyang halo kasi dati wala pa masyado akong alam kung ano ang mga soil na dapat gagamitin. Tapos kumukuha lang ako ng lupa kung saan-saan. So ganyan. Tsaka napakabigat po niya. So ayan po ang nangyari sa kanya. Yumuyuko po ang kanyang dahon. Parang nagiging convex. Ayan. Parang nag-curl down po siya. Ayan po. Napakabigat po niyan. Kasi wala pong halo yan na ipa. Puro soil lang po yan. Tapos ang iba pa niyang mga dahon parang nasusunog. Yan, kasi pag healthy po siya, dapat nakatayo po ang kanyang mga dahon. So ayan po, so puputulin natin ito. Yung mga tatanggalin po natin yung mga sunog. Tapos ang gagawin natin, i-replant po natin siya para bumalik po siya sa dati. Tapos papalitan natin ang lupa. At ipapakita ko rin sa inyo mga ka-Gracie, ang iba ko pang mga epesya, yung healthy po na epesya. Ipapakita ko po sa inyo yung pagkakaiba nila. I'll be sharing to you also kung ano ang mga dapat na soil mixture na gagamitin natin sa ating epesya. So kahapon mga ka-Gracie, nag-upload po ako ng video tungkol sa pag-propagate ng caladium. So ito na po yun. So after that, ayan, mayroon na pong nagpa-reserve po nito. So iba dyan, ibebenta ko rin. Ayan, para makababili ako ng panibagong mga pots. So ito na po yung mother plant, yung kagabi, yung kahapon. So ayan po. So ito na po ang iba kong mga epesya. Super healthy po nila. Ayan, so I will also share to you my secret. Ano ang aking potting mixture and some of caring tips para sa mga epesya. Napakanda po ng epesya na to, parang kulay silver na parang may halong konting green, tapos gray po ang gilid ng dahon. Ayan po. So kapag healthy po siya, ayan, tumatayo ang kanyang dahon. Tapos kapag meron po siyang problema, nag-curl down po ang kanyang dahon. So ang epesya po, gusto niya po sa malamig na lugar. Ayaw po niya ng naiinitan. So yan din ang isang dahilan bakit nag-curl down ang kanyang dahon tapos naging brown yung sa gilid niya dahil ayaw niyang mainitan siya. Yan, napakalapad po ng kanyang dahon at lalapad pa po yan. So mga ilang buwan lang po yan, ganyan na po siya kalago. Ang bilis po niyang lumago. So hindi siya mahirap alagaan. Ito naman, sa isang pot meron pong dalawang epesya. Dalawang variety, yung green at saka yung parang gray o parang maroon. Ayan po. Dalawang variety sa isang pot. Ayan. Napaka-healthy po niyan. Tapos nakalagay lang po siya sa lilim. So when it comes to watering, ang epesya po ay parang begonia. So no need to water them everyday kasi nasa lilim po naman siya. Kasi ang mangyayari, marurot rot po siya kapag na-overwater. So kapag moist pa ang soil niya, no need to water. So, ang aking epesya po ay wala pong fertilizer. Minsan naglalagay po ako pero wala po akong nilalagay na regular na fertilizer. Pero pwede po ninyong lagyan ng fertilizer ang inyong epesya. Pwede tayong maglagay ng osmocot. Or pwede rin hugas bigas or urine. Pwede pong ilagay dyan. Now, let's talk about soil mixture. Ito po ang dati niyang soil, na purely soil. Wala po siyang halo. At ito naman ang ipa. So, ayan po, nagmix na po ako. So, I will tell you kung ano po ang hinahalo ko dyan. So, pwede po tayo mag-mix ng 60% na ipa. Tapos, nilalagyan ko po siya ng
carbonized rice hull or sunog na ipa. And then, pwede po tayong maglagay ng cow manure kasi meron po akong cow manure. So, ayan po aking soil mixture. Yung ginawa ko, kinat ko lang yung mga stems, yung okay pa na stems na puno. And then, ayan, itanim po natin dyan sa soil. So, wag po tayo gumamit ng purely soil kasi kapag purely soil, yung nangyayari, tigas po ang lupa kapag tumagal na. So, hindi na makahinga ang roots ng ating epesya. So, kailangan gumamit po tayo ng ipa. So, magtanim po tayo dito ng mga 3 puno kasi mabilis lang naman siya dumami. So, after a month, makikita natin ang progress niyan. So, kung magdidilig po tayo Maha-Gracie, yung water na galing po sa gripo, so, mag-stock po tayo ng mga ilang oras bago natin siya idilig. Or, mag-stock po tayo sa gabi para maigamit natin pagka kinabukasan. Pero kung meron po tayong rainwater, mas maganda po na ganyan ang idilig natin sa ating mga epesya. Mas gusto po nila yan. So mga Gracie, hanggang dito na lang ako. I hope meron po kayong natutunan sa video na ito. And if you like this video, please leave a thumbs up and leave a comment on the comment section below if you have something to say. So thanks for watching. I hope to see you next time. Bye mga Gracie and happy planting!